Ngayon, magtatarot na po tayo. Nawa makatulong ako upang hindi ninyo danasin ang mga negatibong nakita ng 18 na numero sa inyong upuan. Naway pakinggan natin po ang boses ng masa at layuan ang mga tao na sa tingin ninyo ay mahal kayo dahil lang sa pinansyal or ginagamit kayo. Tanggapin po natin upang masave ang lahat ng mga clan na lalaki ng Marcos. Ipakita mo sa akin, tarot, reshuffle kita, kung ano talaga ang nakikita mo na update sa ating Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito na po, Ito po ay isang tao, ayan, na napapalibutan ng lahat ng batas. Batas ito. So, presidente. Ayon po dito sa tarot, napakadami pang darating na pagsubok sa ating presidente. At itong pagsubok na ito ay susubok sa katatagan ng kanyang pamilya rin dahil masasangkot po ang ating presidente sa pagkatao, sa pag-question ng kanyang pagkatao. Ayan po. Ito ay isang question o question sa kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Lalalim ng lalalim po ang mga, again po, ito'y tarot lang. Ang tarot ay isang guide. So ito po ay isang revelasyon kung saan maku-question po ang tunay na pagkatao ng ating presidente. Yun po ay ayon sa tarot. Dadating po ito, sasabay po ito sa mga aligasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Lalo na po sa mga lulutang na ebidensya. May mga parating pong ebidensya nagpo-point out sa ating presidente at magko-question sa kanyang pagkatao at sa kanyang sinseridad sa gobyerno. Ako, dapat niyang paghandaan ito. Kasi ito ay lehitimong. Ito po ito again, natatakot man ako na magsabi ng totoo pero kailangan kong sabihin ang sabi ng tarot. Ito ay may kinalaman sa mga aligasyon tungkol sa korupsyon. Sa kanyang pagkatao bilang isang lalaki at sa kanyang pagkatao bilang isang Marcos. Hindi ko alam, lumabas lang po ito dito. So, kung nakikinig man po kayo, ito po ang inyong nakalagay sa tarot na pagdidiinan ng mga tao na may mga ebidensya daw na hawak. Una, ang pagkatao nyo po bilang isang tunay na Marcos, kakalkalin po yan. Yun po ang sabi sa tarot Tapos, yan. Ang inyong pagkalalaki, ang inyong kasarian, kukwestiyonin daw po yan. Ayon po sa tarot. At ito daw po ay inyong dadanasin at mararamdaman. Kaya po dapat, dahil may isang tao na may mga ebidensya daw po, ito daw po, may isang tao daw po nalulutang na may mga dalang ebidensya. At ito daw po ay napakadami. Kaya ingat po kayo sa inyong pagsasalita, maging mahinahon, at sagutin na lang kung ano ang mga itatanong upang hindi na po humaba pa ang revelasyon.
Again, mag-ingat. Bakit po sinabi kong mag-ingat? Hindi ito usapin ng health. Mayroon pong lulutang na isang video o isang sitwasyon kung saan po maaaring magkaroon kayo ng distraction na pamilya. Hindi ko po alam ito po yung video, ayan po. Kaya ko sinabing video, ayan po. Yun po, yun. May yun. Tapos may cup. So, ingatan pong mabuti. May mga video daw po na lalabas. Ayun yun. Kung saan, parang nakabaliktad po. Kukwestiyonin ang inyong karamdaman kung ito ba ay totoo o gawa-gawa lang. Yun po ang sabi dito. Tarot lang po ito. Gusto ko lang po talagang basahin kung anong sinasabi. At may isang babae na lulutang. Hindi po ito Vice President. Iba po ito. Ito hindi po konektado sa politika. Ito'y isang babae na lulutang kung saan may hawak daw po siyang ebidensya. At ito, ang kukwestiyonin niya ay ang inyong medical. Ko alam, bakit ngayon? Na papalabasin dito, ayan, para ako nagbabasa, papalabasin dito na itong hawak ninyong medical ay nakabaliktad. Ibig sabihin, hindi ganun kalala. Hindi yung matatakot kami na mamamatay kayo. Kung hindi, ginagawa iyon, yan po may medical, nakabaliktad, na ginawa lang daw po iyon upang, ayan, walang kamatayan eh. Ibig sabihin po, may sakit pero hindi ganun kalala, tapos ang sitwasyon hindi naman mamamatay, walang kamatayan, wala. Nakabaliktad nga po kayo eh. Pero, ito lang po kasi yung the only way to tell people na may sakit kayo. Parang ganun. So parang hindi naniniwala itong babaeng ito na totally kayong may sakit. Merong karamdaman pero hindi ganun kalala kagaya ng mga lumalabas sa ating mga istorya. At dito, again and again po, kukwestiyonin na naman ang pagkatao nyo bilang isang Marcos. Hindi ko alam ba't lumabas yun. And again, mauungkat again ang tungkol po sa inyong mag-asawa. Ito'y isang video na parang makakalkal lahat. Ayan. Naku, pag-aralan nyo pong mabuti ang inyong move. Kasi, kinakailangan maipaliwanag po ang lahat ng lalabas kasi may isa kayong kakaharapin na kailangan ninyo talaga ito punto per punto maipaliwanag ninyo. Isang malaking ari-arian ang ilalabas ng mga taong nagsaliksik sa kung anong meron po kayo na natatago. So, hindi ko alam. Lumabas lang po ito. At isang lalaki, ito po, Tigre, isang lalaki na talaga namang naging pamilya at iningatan ninyo ang muling babaliktad sa inyo. Sa panahon na ito, dawit-dawit pati anak. Again po noon, sinabi ko sa tarot na may babaliktad, di ba? Nangyari naman po. Ngayon po, may panibagong babaliktad sa inyo. Isang itinuring yung pamilya at ito ay lalaki. Kaya maghanda po kayo sa napakaraming aligasyon na buslo-buslong problema ang darating po.
na kinakailangan ninyong masagot. At magdadatingan din po, ito nakita ninyo, distraction po ito, dalawang grupo ang magsasanib puwersa upang gibain ang inyong upuan. Hindi ko po alam kung sino po ito. Dalawang tao, ayan, dalawang malalaking asul at pula ang magsasanib puwersa. Talagang gagawain nila ang isang napakalaking grupo para at ano po ito distraction o pagkagiba. Maaring mag-isip sila na gumawa ng isang malaking action na kung saan maaapektuhan bukod po sa mga impeachment bukod po to sa impeachment, maaring maapektuhan ang pamumuno ninyo at maaaring mag-collapse ang Kastilyo bago magbotohan ng 2028. Again and again, wala po akong nakikitang kamatayan tungkol sa karamdaman po. Pero nakikita ko rito ang isang matinding pag-iisip upang makalayo. Ayan po. Pero iniisip pa lang po ito upang lumayo. Kung ano man po yun ay hindi ko alam saan at bakit. Ayan. Depression ang nakikita ko po. Sobrang depression ang nakikita kong parating. Hindi po yung sakit na kumakalat ngayon, kundi depression ang parating. Nagigiba sa inyong emosyon, mentalidad at katawan. Yun po. Again and again po, hindi ko po hangad na sabihin ang mga nakita ko rito, pero kung papansin niyo ito po'y babala upang makapili kayo ng mga tao, ng mga tamang tao na pakikinggan upang maituwid ang mga pagkakamali ng nakaraang at hindi na maranasan ninyo ang naranasan ng inyong tatay. Ang inyong buhay ay inyong dala, pero ayon nga po dito, ito isang tarot lamang. Na kung inyong pakikinggan, maaari rin naman makatulong sa inyo. And napakadami po, buslu-buslong problema po ang parating. Hindi lang po, kahit po nakita po dito sa tarot na kahit po anong sabihin at gawain, kung may mga taong nag-feed ng maling galaw sa inyo, hindi po mababawasan ang inyong kalaban, lalo kung magagalit. Maraming lalabas pa. Kaya kung ano po ang sabihin ng masang Pilipino, pakinggan niyo po upang again and again, hindi niyo maranasan ang naranasan ng inyong father. Para po sa mga lahat ng mga Marcoses, ayan po ang lumabas na tarot. Again, ito po ay tarot lamang. Huwag niyo pong damdamin. Kung tutuusin, may mga magagandang payo ang tarot na kung hindi didibdibin, ay makakatulong upang maibsan ang galit ng mamamayang Pilipino na lumalabas dito. Ibaw kag unsay pag-ilanan sa adik, mukulit lang ang sip-on, mukulit lang tulo. Di nila mapunggan. Sip-on forever. Sana all.